Nako, malakas po ang ugong-ugong ho ngayon at usap-usapan na magkakaroon po ng panibagong liderato dyan po sa Senado. At ang umuugong na balita ay ito pong si Senator Alan Peter Cayetano, na kung saan ay ang sinasabi ay meron na rin po itong sapat na bilang at sabihin natin majority votes mula po sa kanya mga kasamaan sa Senado para makuha yung pagiging Pangulo ng Senado. At syempre ay itong mga rumors na ito ay hindi po ito magiging opisyal hanggat hindi ho natin, aantabayan na natin araw ng Lunes yung sesyon ng Senado. At kung talaga bang magkakaroon ng pagbabago sa liderato po ng Senado. Dahil sa alam nyo, yung sa nakarang vlog ko, mga kababayan, ay di ba, mismong si Senator Ping Lacson ay umamin na sabi ho niya talagang napakanipis po ng majority block ho ngayon at may konti lang ho na hindi po nagustuhan yung pamamalakad ng Pangulo ng Senado, maaring magpalit o magbago kaagad ng mayorya dyan po sa Senado. Kasi alam naman na ho natin na, di ba, 13 lang ho simple majority ay pwede na. Ngayon talagang medyo malapit to. Sabi nga ng Senator Lacson, di ba? Masyadong manipis ang kanilang majority block. So kung yung siyam, napakalakas at madagdagan lang ng 4 ho yan, tapos na ang kwento. Di po ba? At kung inyong pong titignan naman, yung bilang ng mga senador sa majority at sa minority block, talagang makikita mo may pwedeng masungkit ho sa mayorya. Ito, ipalabas lang ho natin, yung litrato ho at ito, yung bumubuo po ng minority. Ito, pakakita ko sa inyo, ito hong listahan ng mga bumubuo po ng minority block dyan po sa Senado. At ang sabi nga po, ay talagang tila napakanipis. At konting kibot, konting kending, pwede pong magpalit po ng liderato ng Senado. No, di po ba? Yun nga mismo. Kaya nga, sabi nga ni Senator Ping Lacson, yung kanyang payo sa kanyang kaibigan na si Senate President Tito Soto, dapat talagang maging magaling ho siya sa pakikisama at kasi napakanipis nga ho ng bilang ng minority block. Ito ho. Tignan nyo sa inyong TV screen. Yung minority block ko ngayon, siyempre ulitin ko Rodante Marcoleta, Chis Escudero, Jingoy Estrada, Alan Peter Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Robin Padilla, Bato de la Rosa at Bongo. So siyam po sila. Siyam. At yung sa 15 ho na mga senador, ito ho, ay ulitin ko tingnan nyo sa inyong TV screen. Ito, siyempre, pinangunahan ni SP Tito Soto, Risa Ontiveros, Rapi Tulfo, Bam Aquino, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Pia Cayetano, Lito Lapid, Mig Zubiri, JB Ercito, 10 na siya. Tapos ay Kiko Pangilinan, Camille Villar, Wing Gatchalian, Loren Legarda at Mark Villar. So 15 po sila. Ito kung titignan ho natin yung komposisyon ng mayorya, talagang pwede ho may masungkit ho dyan. Madali ho masungkit. At alam naman ho natin na simple majority. Diba? 12 plus 1, 13 po. At napakadali ho dahil halimbawa, kung sakasakali, alam niyo naman, sa mayorya, sino ang pwedeng sungkitin doon para makakuha ng sapat na bilang? Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Una, 4 lang ang kailangan una, Pia Cayetano. So Pia Cayetano, 3 lang kulang. Siyempre kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano Tapos ay JB Ercito. Siyempre kapatid duyan ni Senator Jinggoy. Ayan. So 2 na lang po ang kulang. At ang 2 ho dyan ay maaring baka makonsensya. At alam niyo naman yung mga bilyar, siyempre kung marami kasi silang negosyo at minsan kinakailangan talagang lagi sila na sa puder. Yung 2, Camille at Mark Villar, tapos na ang kwento, 14 na.
Pag meron nung 14 dyan, malamang humabol dyan si yung tinatawag na ghost senator. Kilala niyo ho ba yung ghost senator? Si Senator Lito Lapid. Parang ghost to, ang dami na ho nangyayari, nagkakagulo na po sa Senado. Yung mga issue ng kung ano-ano ng mga sa flood control, tahimik na tahimik. Parang hindi ho natin makita, kaya ghost senator. Kayo ho, ano hong pananaw nyo ho rito? At abangan ho natin ngayon kung magkakatotoo itong rumors na Lunes, session ho nila alas 3 ng hapon, ay magkakaroon ho ba ng palitan ng liderato dyan po sa Senado at meron pong bagong mayorya. Alam nyo ho, kung totoo ito na si Senator Alan Peter Cayetano, nako, magaling ho ito na senador, magaling na abogado, at veteranong politiko ho ito, mga kababayan, na talagang napakagaling ho at siguro sa pagiging veterano niya ho, mga kababayan, talagang maibabalanse niya kung ano ho yung mga tama at mga ibaba po yung interest ng taong bayan. Kasi dito ho sa liderato po ni Senate President Tito Soto, so bilang Pangulo po ng Senado, ay nagkaroon kaagad siya ng aberya. Ano ho ito? Yung kanyang pag-amin na tumawag ho sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Di ba tinawagan siya dahil ito yung may kaugnayan sa yung testigo po na si Bryce Hernandez, yung dating district engineer ng DPWH, nakontempo yan sa Senado. So, yan po ay nasa kustodiya ng Senado, hiniram po ng mababang kapulungan para maging testigo doon sa kanilang investigasyon, yung Quadcom, no, yung Committee on Infrastructure. So hiniram nila, tapos sabi ni Bryce Hernandez ay gusto niya raw na manatili na sa House of Representatives. Ayaw niya nang bumalik sa Senado. Kasi 'di ba meron siyang tinukoy doon, dalawa ang kanyang idinawit, si Senator Joel Villanueva at ganyan din po si Senator Jingoy Estrada. So ang nangyari ay ang ginawa ko, tumawag po si Speaker Martin Romualdez kay SP Tito Soto. So wag na raw ibalik, pero ang parang nagkaroon sila ng parang tawag doon win-win solution. O sige, doon na lang sa PNP Custodial Center. Pero ang marami po ang nagsasabi, dapat ho, bago po nagdesisyon si SP Tito Soto, ikinonsulta niya po yan sa miyembro ng Senado. At siguro kahit na natawagan na ho muna yung dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee or yung kasalukuyang chairman na ho, si Senator Ping Lacson, na kumbaga sa parang kortesiya na, may request si Speaker dito na dalhin sa House na lang muna manatili o saan ba? Ano ba desisyon nyo? Sana kinuha niya ho yung sabihin natin, yung pananaw ho ng kanyang mga kapwa-senador. Pero hindi. So lumilitaw ho, mga kababayan, na sa kanyang daglian na pagtugon dito po kay Speaker Romualdez, nako, alam niyo naman ho, kumalat daw sa social media, talagang inupakan po si Senator Tito Soto na tutakan ni Romualdez o sunod-sunuran kay Romualdez. So ganun ho ang mga lumabas sa mga balita. So dito ho ay talagang sabihin natin ay talagang tinamaan ng gusto rito si SP Tito Soto at siyempre kasi lilitaw, kasi ngayon lumilitaw ho, kontrolado na po ni Pangulong Marcos Jr. ang mababang kapulungan ng Kongreso, siyempre yung kanyang pinsan ng Speaker, tapos sa Senado si SP Soto na base sa mga report, yung sa akin vlog din, na nag-usap po sila ng mga isang oras o mahigit pa si Pangulong Marcos Jr. at ito pong si Tito Soto sa wake o lamay o burol ho ng nanay ni dating Senator Marojas. So ang tagal daw pinag-usapan. Pagkatapos yun, matapos po ang ilang araw, nagkaroon na po ng kudita sa Senado. So yun po, so parang lumilitaw, hawak na ni Marcos Jr. ang House of Representatives at ang Senado. So ngayon, parang ang sinasabi, hindi pinanindigan ni Senator Tito Soto yung kanyang naunang pahayag na ang Senado sa kanyang panunungkulan ay magiging cooperative but independent. Yun po sabi ho niya, di ba?
O ito, balikan ho natin yung pahayag ni Senate President Tito Soto. O ito, sinasabi niya, nung pagkaupo niya ho yan at na maging Senate President. Ito, maikli lang ho ito. Panoorin nyo itong video footage natin. I will do everything in my capacity to ensure that this Senate will remain cooperative but independent, balanced, transparent, and sincere. Thus, I am guided by Proverbs 3, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. O yan po, napakinggan nyo Sabi po ni SP Soto, magiging cooperative. Ibig sabihin, kung may mga isusulong na panukalang batas ang Malacanang, at aproba naman, lalo't kung ito ay para po sa interes ng taong bayan. Natural lang yun. Tapos pangalawa, ang pinakamabigat dyan, yung independent. Parang lumilitaw na tumawag lang sa kanya si Speaker Romualdez, wala na, nagbago na lahat. Tapos yung transparent, dapat sinabi niya sa kanyang mga kasamahan. Ito may tumawag si Speaker, so mga ganun. Dapat na ikonsulta. Hindi po pwedeng magdidesisyon isang tao lang. So yan po, ilan lang po yan sa mga issue na pinag-uusapan. At siyempre, nagkakaroon din po ng banggaan yung kanyang hindi pagpirma sa hiling ni Senator Marcoleta na maging state witness. Parang i-endorso lang naman Kasi sa Senado, i-endorso lang ho yan sa Department of Justice na i-request na sana ay maging state witness. Pero hindi po pinirmahan dahil sa ang lumilitaw kasi wala pong idinawit na mga opisyal ng dating Duterte administration kung kaya't parang kulang daw itong testimonya ng mag-asawang Diskaya. So yan ho yung mga issue na pinag-uusapan. At aabangan ho natin kung ito po ay matutuloy, yung rumors na yan. Pero mismong si Senator Lacson, nasabi niya, napakanipis. So ibig sabihin, konting kibot lang. Pwede na magbago ang liderato dyan po sa Kamara. So yun po talagang pwede nga gawin. Okay, so yan lang po mga kababayan. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na mag-like at i-share yung ating itong channel para kayo po laging updated dito po sa ating mga tinatalakay sa nasabing issue. Okay, maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.